walang kota-kota, walang tompats, ang pera ng taong bayan ay gagastusin para sa taong bayan lamang. Meron pa po tayong natuklasan. 5 araw bago matapos ang termino ng nakaraang administrasyon, nagpautos silang maglabas ng 3.5 billion pesos para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ni Undoy at Pepeng. 86 na proyekto ang paglalaanan dapat nito na hindi na sana idadaan sa public bidding. 19 sa mga ito na nagkakahalaga ng 981 million pesos ang muntik nang makalusot. Hindi pa nailalabas ang Special Allotment Release Order ay pirmado na ang mga kontrata. Buti na lang po ay natuklasan at pinigilan ito ni Secretary Rogelio Singson ng DPWH. Ngayon po ay dadaan na ang kabuuan ng 3.5 billion pesos sa tapat na bidding at magagamit na ang pondo na ito sa pagbibigay ng lingap sa mga nawalan ng tahanan dahil kina Undoy at Pepeng. Pag-usapan naman natin ang nangyari sa Napocor. Noong 2001 hanggang 2004, pinilit ng gobyerno ang Napocor na magbenta ng kuryente ng palugi para hindi tumaas ang presyo. Tila ang dahilan, pinaghahandaan na nila ang eleksyon. Dahil dito, noong 2004, sumagad ang pagkakabaon sa utang ng Napocor. Napilitan ang pambansang gobyerno na sagutin ang 200 bilyong pisong utang nito. Ang nakakala ng taong bayan na natipid nila sa kuryente ay binabayaran din natin mula sa kaban ng bayan. May gastos na tayo sa kuryente. Binabayaran pa natin ang dagdag na pagkakautang ng gobyerno. Kung naging matino ang pag-utang, sana'y nadagdagan ang ating kasiguruhan sa supply ng kuryente. Pero ang desisyon ay ibinatay sa maling politika at hindi sa pangangailangan ng taong bayan. Matapos pinagsakripisyo ay lalo pang pinahihirapan. Ganito rin po ang nangyari sa MRT. Sinubukan na naman bilhin ang ating pagmamahal. Pinilit ang operator na panatilihing mababa ang pamasahe. Hindi tuloy nagampanan ang garantyang ibinigay sa operator na mababawi nila ang kanilang puhunan. Dahil dito, inutusan ang Land Bank at Development Bank of the Philippines na bilhin ang MRT. Ang pera ng taong bayan ipinagpalit sa isang naluluging operasyon. Dumako naman po tayo sa pondo ng NFA. Noong 2004, 117,000 metric tons ang pagkukulang ng supply ng Pilipinas. Ang binili nila, 900,000 metric tons. Kahit ulitin mo pa ng mahigit 7 beses ang pagkukulang, sobra pa rin ang binili nila. Noong 2007, 589,000 metric tons ang pagkukulang ng supply sa Pilipinas. Ang binili nila, 1.827 million metric tons. Kahit ulitin mo pa na mahigit 3 beses ang pagkukulang, sobra na naman ang binili nila. Ang masakit ito, dahil sobra-sobra ang binili nila, taon-taon nabubulok lang pala sa mga kamalig ang bigas, kagaya na nangyari noong 2008. Hindi po ba krimen ito na hinahayaan nilang mabulok ang bigas sa kabila ng 4 milyong Pilipinong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw? Ang resulta nito, umabot na sa 171.6 billion pesos ang utang ng NFA noong Mayo ng taong ito. Ang tinapon na ito, halos pwede na sanang pondohan ang mga sumusunod. Ang budget ng buong hudikatura na 12.7 billion pesos sa taong ito. Ang conditional cash transfers para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 29.6 billion pesos.
ang lahat ng classroom na kailangan ng ating bansa na nagkakahalaga ng 130 billion pesos. Kasuklam-suklam ang kalakarang ito. Pera na, naging bato pa. Narinig po ninyo kung paano nilustay ang kaban ng bayan. Ang malinaw po sa ngayon, ang anumang pagbabago ay magmumula sa pagsiguro natin na magwawakas na ang pagiging maluho at pagwawaldas. Kaya nga po, mula ngayon, ititigil na natin ang paglulustay sa salapi ng bayan. Tatanggalin na natin ang mga proyektong mali. Ito po ang punto ng tinatawag nating zero-based approach sa ating budget. Ang naging kalakaran po, taon-taon ay inuulit lamang ang budget na puno ng tagas. Dadagdagan lang ng kaunti, pwede na. Sa susunod na buwan ay mag-aayon tayo ng budget na kumikilala ng tama sa mga problema at magtutuon din ng pansin sa tamang solusyon. Ilan lang ito sa mga natuklasan nating problema. Heto naman po ang ilang halimbawa na mahakbang na ginagawa natin. Nandiyan po ang kaso ng isang may-ari ng sanglaan. Bumili siya ng sasakyan tinatayang nasa 26 na milyong piso ang halaga. Kung kaya mong bumili ng Lamborghini, bakit hindi mo kayang magbayad ng buwis? Nasampahan na po ito ng kaso sa pangunguna ni Finance Secretary Cesar Purisima, Justice Secretary Laila de Lima, BIR Commissioner Kim Henares at Customs Commissioner Lito Alvarez. Bawat linggo po ay may bago tayong kasong isinasampa kontra sa mga smuggler at sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Natukoy na rin po ang salarin sa mga kaso ni Francisco Baldomero, Jose Daguio at Miguel Belen. 3 sa 6 na insidente ng extralegal killings mula nang umupo tayo. 50% po ng mga insidente ng extralegal killings na nangyari sa maikling panahon ng ating panunungkulan ang patungo na sa kanilang resolusyon. Ang natira pong kalahati ay hindi natin tatantanan. Ang pag-usig hanggang makamit ang katarungan. Pananagutin natin ang mga mamamatay tao. Pananagutin din natin ang mga korap sa gobyerno. Nagsimula ng mabuo ang ating Truth Commission sa pangunguna ni dating Chief Justice Hilario Davide. Hahanapin natin ang katotohanan sa mga nangyaring di umano katiwalian noong nakaraang 9 na taon. Sa loob ng linggong ito, pipirmahan ko ang kauna-unahang executive order na nagtatalaga sa pagbuo nitong Truth Commission.